Magandang balita po. Ngayong September 2024, bumagal ang inflation rate sa 1.9%, ang pinakamababang antas sa nakaraang 4 na taon. Kaya nga mapapansin din naman po natin, may mga bilihin po na bumababa ang presyo, pati nga po ang gasolina kung papansinin nyo. At ang bigas, unti-unti pong nagbababaan. Hindi po natin masasabi na biglaan. Pero ito po ay magandang balita na dahil from 3.3% noong August, ngayong September, 1.9% po ang binagal ng inflation. So, pasalamat po tayo at sana magtuloy-tuloy na po ito. Mantakin nyo, in 4 years, ito po ang naitalang pinakamababang inflation rate. At sana nga po, wag nang tumaas ulit. Although ganun po naman talaga kahit na saan pong panig ng mundo, ang inflation rate po is up and down, up and down. Balitang filing ng COC. Marami na po ang nag-file ng kanilang COC ngayon, kasama na po yung buong slate ng Makabayan Block. 10 katao po ang bumubuo ng Makabayan Block. Sila po sina ACT Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, Kilusan Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis, Kilusan Magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos, ex-National Anti-Poverty Commission Lead Convener Liza Masa, Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambolo, dating Bayan Muna Representative Teddy Casino, Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, Piston National President Modi Floranda, Kadamay Secretary General Mimi Doringo at si Sandugo Co-Chairperson Amira Lidasan. Well, aminado ako, kukunti lang po ang kilala kong mga pangalan dito. But I'm sure yung mga pro-Makabayan ay kilala ito mga to. Meron pa pong ibang mga personalidad na nag-file ng kanilang COC at yung iba sa kanila ay pinagtatawanan po ng taong bayan. Ang tanong nila, wala na ba talagang credential dapat at kung sino-sino na lang ang pwedeng tumakbo? Ilan po sa kanila na nag-file ng kanilang COC ay si Mark Gamboa. Siya po yung vlogger ng Models of Manila. Ito pong si Diwata Pares, na nakalimutan ko yung kanyang pangalan, Deo Balbuena ba or something. Basta kilala po siya bilang si Diwata. Kasama pa nga dito si Philip Salvador. Vlogger, vendor, artista. Ganun na lang daw ba kababa ang standard ng pagiging lingkod bayan. Sinasabi pa ng iba, kung mag-a-apply ka nga ng trabaho, napakadaming credentials pa ang hahanapin sa'yo. Samantalang ito, kahit na wala kang pinag-aralan, pwede kang tumakbo sa isang posisyon. Well, wala po tayong magagawa sa ngayon yan unless baguhin nila ang requirements. Kasi mulat sa poll, ganyan na po talaga. Para bang kahit na sino na lang na gustong tumakbo ay pwedeng tumakbo. Kaya lang, huwag naman po natin masyadong baliitin itong mga taong ito. Kumbaga, lahat po ay pwedeng tumakbo kung nanaisin. Kahit na kayo, kahit na ako. Lalo na itong mga taong ito, na siguro ang iba dyan, kahit na alam nila na wala silang pag-asang manalo, ay magbabaka sakali. And I'm sure marami sa mga hindi rin kilala ang merong pagnanasa na makapaglingkod sa ating bansa. So doon po sa mga nagnanais tumakbo at maging lingkod bayan, good luck na lang po sa inyo. Malay natin, kahit nasuntok sa buwan, ay merong makasingit sa inyo. Isa pang gustong mag-file ng COC niya ay itong si Alice Guo, na ngayon ay tinatagtad ng kaso sa korte. Pero hindi po ba, ang pagkakaalam ko may problema sa kanyang passport, may problema sa kanyang pagiging Pilipino, bakit papayagan pang tumakbo muli kung napakadami pa niyang dapat sagutin? Pero ang balita natin tatanggapin naman ng COMELEC lahat na magfa-file ng COC. Ang problema na lang dyan kung sila ay papayagan pa. Pakinggan po natin si Secretary Remulla kung po pwede nga tumakbo si Alice Guo. I wouldn't say it's her right, but she can try, but I wouldn't say it's her right. But she's not Filipino and she bears falsified documents. Sir, pag nag-file siya, kayo po ba ay mag-oppose ang DOJ? Kasi pwede daw yun ang COC daw tatanggapin lang naman daw ng COMELEC, pero kailangan daw merong kumontra. We'll cross the bridge when we get there. Why not? We may oppose. We might as well oppose. Okay, sunod po nating balita ngayon. Sandigan Bayan acquits Enrile, Reyes, Napoles of plunder over pork barrel scam.
The Sandigan Bayan 3rd Division on Friday acquitted former Senate President and now Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, his former Chief of Staff, Attorney Jessica Gigi Reyes, and businesswoman Janet Lim Napoles in the 172 million pesos plunder case filed in connection with the pork barrel scam. So natural, marami naman pong mga antay ang nagkomento dito. Ang sabi nila, kaya daw na-acquit si Juan Ponce Enrile ay dahil malapit siya kay President Bongbong Marcos at sigurado daw, sigurado sila, nagkaroon daw ng under the table yan. Ibig sabihin, nilakad ni President Bongbong Marcos na ma-acquit si Juan Ponce Enrile dahil siya ay malapit dito. Pero sabi nga natin, dapat nagre-research tayo. Inaalam muna natin kung ano ang naging dahilan. Dahil ang sabi po ng korte, the three were acquitted due to the prosecution's failure to prove their guilt beyond reasonable doubt. Kung hindi, talaga pong ma-acquit sila. So pagkahaba-haba man ng panahon, I think inabot ng 10 years ito. Sila po ay na-acquit. At sinabi nga ni Juan Ponce Enrile, I knew all along that I will be acquitted. So, syempre, magwawagwagan po yung mga non-believers. Yung pong mga hindi naniniwala sa justice system natin. Ano na lang ba mangyayari sa buhay natin sa Pilipinas kung lahat na lang pinagdududahan nyo? Lalo na kung hindi umayon sa inyong paniniwala, sasabihin nyo, ginapang. Pero, ginapang nga ba yan ni President Bongbong Marcos? Dahil para sa akin, kung yan po ay ginapang ni President Bongbong Marcos sa Sandigan Bayan, so sana inuna ng gapangin ni President Bongbong Marcos yung mga desisyon ng Sandigan Bayan tungkol sa pamilya niya. Tulad dito, noong July 19, 2024, Sandigan Bayan affirms government owns property recovered from Marcos crony. Isa pa, noong September 5, 2024, Marcos loses bid to get ill-gotten Poway complex. O kung talagang ginagapang ni President Bongbong Marcos ang mga kasong yan tulad itong kay Juan Ponce Enrile, di dapat inuna niya ng inayos itong mga kasong ito. Sabagay, ano po ba naman ang aasahan natin sa mga antay? Lahat na lang isisisi nila kay President Bongbong Marcos. Mag-research na lang kayo. Basahin nyo kung ano ang naging dahilan kung bakit naging ganyan ang desisyon ng Sandigan Bayan. Para magkaroon naman po tayo ng kaalaman. Hindi basta-basta na lang na we jump into conclusions kahit na wala pa naman kayong basihan o hindi nyo man lang inalam kung bakit nagkaganyan man ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sunod na balita naman po, Bato de la Rosa ignores calls from someone claiming to be from ICC. Senator Ronaldo Bato de la Rosa on Thursday said, someone introducing themselves as part of the International Crime Court or yung ICC contacted his office, which he said he ignored. According to De La Rosa, he ignored the call as the ICC had no jurisdiction over the Philippines. Wala. May nag-contact sa opisina, pero inignore namin dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. He further deduced that the caller may only be a random person trying to ride the issue. Sabi pa ni De La Rosa, may nagko-contact sa opisina ko pero inignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya mga gago-gago lang yun na mga tao na sumasakay sa issue. De La Rosa said the caller made up a European name and asked him for an interview. Still, the senator questioned the timing as it came almost immediately after former Senator Antonio Trillanes IV brought the issue up. Huwag nyo i-entertain yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue, sabi pa ni Senator Bato. Pero ang sabi ni human rights lawyer Nery Colmenares, he should have answered the call rather than publicly declare it without confirmation. If indeed the calls came from the International Tribunal, De La Rosa is wrong in thinking that he will get away with it by avoiding the ICC. Yan po ang sinabi ng isa sa mga abogado ng pamilya ng drug war victims. Sabi pa ni Colmenares, if he will not answer, it is almost sure that a warrant will be issued for his refusal to submit his counter affidavit.
Worse, once the ICC issues a warrant of arrest, he could be arrested here in the Philippines. So, abangan po natin kung patuloy na iistabin ni De La Rosa ang mga tawag ng sinasabi niyang taga-ICC, baka warrant of arrest na ang susunod na matanggap ni Bato de la Rosa. Sinabi pa ni De La Rosa nung siya ay nag-file ng COC, ang Quadcom investigation daw ay grand demolition job sa mga Duterte at kanilang allies. Ito po ang sinabi ni Senator Bato. Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga at kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Pero para sa akin, wala po talagang grand demolition job dahil the Quad Committee hearing is to uncover the truth about the interconnection of war on drugs, EJK, and illegal POGO operations, and not a demolition job against the Dutertes and their allies. Ito na po kasi ang panahon para lumabas ang katotohanan. Kung walang kasalanan itong mga taong ito tulad nila De La Rosa, nila Bongo, ni ex-President Rodrigo Duterte, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Mabuti kung sila ay walang sala, paano kung meron? So ang mga investigasyon po ng Quadcom is to uncover the truth. And lastly, pinag-usapan na nilang natin si Bato de la Rosa, isama na natin si Senator Bongo. Kasi a few days ago, meron po akong napanood na video clip ng hearing sa House of Representatives. It goes like this. You said something about the phrase privilege. I would like to read a part of it. Good morning, Mr. Sara. Hope you are doing fine and able to cope with the tragic loss of Wesley. My conversation with Yusek Q, siguro si Yusek Kinsay ito. Sino yung Yusek Q? Yusek Kitain, Your Honor. Kitain. And Senator BG. Sino po yung BG? Senator Bongo? Bongo, Your Honor. Were privileged communication or were considered highly confidential. What were those informations that you shared with Yusek Kitain and Senator Bongo na confidential? Hindi na confidential ngayon kasi masosolve na yung kaso eh. Regarding, Your Honor, I said this because we have also already known the motive. So, I reported this to them. Let me stop you there, please. You have known the motive? Yes, already, Your Honor. Ano yung motive na alam nyo noon? Now, the issues now... Ano yung motive na alam nyo noon? Pakisagot lang yung aking katanungan kasi nanggaling po sa bungangan nyo po yun eh. It was already been... alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would that be correct? Yes, Your Honor. So sinasabi po sa Quadcom hearing na alam daw ni Senator Bongo yung motibo sa pagkakapaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Bayuga. Pero ayon po sa Inquirer, Go denies he knew motive behind slay of PCSO exec. Senator Christopher Bongo on Tuesday distanced himself from the allegation that he was aware of the motive behind the 2020 assassination of Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Please, get your facts straight. Let's stick to the truth and what is right, sabi pa ni Go sa isang statement. I also want to clarify that I don't know anything about the motive
behind Barayuga's killing or any information that former PCSO Chair Anselmo Simeon Pinili may have about the incident. The senator issued the statement after Pinili disclosed during the September 27 hearing of the Special House Quad Committee that he had informed Go and then Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain of the possible reason why Barayuga was killed. In denying Pinili's claim, Go pointed out that he was already a senator when Barayuga, a retired police general, was shot dead by a lone gunman in Mandaluyong City while the PCSO official was on his way home on July 30, 2020. It was widely known, however, that Go still had the ear of then-President Rodrigo Duterte after he won a Senate seat during the 2019 midterm elections. So, ito ba ay kasama pa rin sa sinasabi ni Bato de la Rosa na grand demolition job kay ex-President Rodrigo Duterte at sa kanyang mga allies katulad ni De La Rosa at ni Bongo? Kaya nga po magandang subaybayan ang mga hearings sa Quadcom para malaman po natin kung ano ang totoo. Kayo po, ano sa tingin ninyo? May kinalaman ba si President Bongbong Marcos sa pagkaka-acquit kay Juan Ponce Enrile? Totoo ba na sangkot si Senator Bato de la Rosa sa EJK ni former President Rodrigo Duterte? At may kinalaman ba si Senator Bongo sa pagkakapaslang kay Wesley Barayuga? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.